sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Elmer Pinili, alas 4:08. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Pecho Carpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes. Ngayon ay 21 ng buwan Oktubre. Bagyong Christine lalakas pa habang papalapit sa kalupaan. 5 lugar nasa ilalim na ng signal number 1. Buong Bicol Region itinaas sa red alert status dahil sa bagyong Christine, ayon yan sa Office of Civil Defense. Mahigit 5,000 mga barangay posibleng hagupitin ng super typhoon. Magiging super typhoon Christine ayon sa DENR. Presyo ng produktong petrolyo may rollback bukas. 50 sentimos ang bawas presyo sa gasolina habang 70 centavos naman sa diesel. Dating Pangulong Digong Duterte tinanggap na imbitasyon para humarap sa Quad Committee hearing sa anti-drug war. Vice President Sara Duterte pinayuhang magpatingin sa doktor sa kakaiba nitong pananalita sa presscon. Dating Governor Dato Sahid Ampatuan hinatulang guilty ng Sandigan Bayan sa kasong graft at malversation of public funds. Karagdagang 70 OFWs mula Lebanon nakauwi sa Pilipinas kagabi, ayon yan kay DMW Secretary Kakdak. 17 miyembro naman ng Abu Sayyaf Group hinatulang guilty sa pagkidnap sa 21 dayuhan noong taong 2000. Philippine Coast Guard naka-heightened alert simula October 31 para sa uwian ng mga bakasyonista sa Undas. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, unahin natin ang good news muna mga kuya, ha? Para sa mga drivers, taxi drivers, jeepney drivers, truck drivers dyan. Magpapatupad ng oil price rollback ang mga kumpanya ng langis bukas. Batay sa magkahiwalay nilang abiso o announcement, ang gasolina ay babawasan ng presyo ng 50 sentimos kada litro. Habang sa diesel naman ay 70 centavos ang ibabawas. At maging presyo ng kerosene ay babawasan din ng 70 centavos kada litro. Una nang sinabi ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy na bunso daw ito ng humuhupang tensyon sa Middle East. Baliktad yata, di ba pagka may tension sa Middle East, tumataas, pero ngayon rollback, ha? Ano ba talaga, kuya? Inuuto niyo ba kami? Kaya malit lang i-rollback siguro lakay. At ang posibleng pagdami, ayan, dito pa, maniniwala pa tayo dyan. Pagka nagkaroon ng oversupply, dumami ang supply ng langis.
Samantala, inaasahang magiging typhoon category ang bagyong Christine sa Huwebes ng gabi, October 24. Ayon sa Pag-asa, taglay ng Tropical Depression Christine ang lakas na hangin na 55 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso ng hangin na aabot sa 70 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo pakanluran timog kanluran sa Philippine Sea sa bilis na 30 kilometers per hour. Ayon sa State Weather Bureau, nakikitang kikilos ang bagyo pahilagang kanluran sa mga susunod na araw. Patuloy pa umanong lalakas ang bagyong Christine hanggang sa umabot na sa typhoon category sa Huwebes bago maglandfall sa Cagayan Biyernes ng umaga. Nakataas ngayon ang signal number 1 sa 15 lugar. Kabilang na ang Catanduanes, Masbate, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Camarines Norte, silang bahagi ng Quezon, Eastern Samar, Northern Samar, Samar Leyte, Biliran at Southern Leyte, Dinagat Island at Surigao del Norte. Lakas ha. Ayan. Saka ang lawak ng sakop, Misteya, ha? Oo nga laki, yun sa satellite, mamula-mula. Oo. Ayan. At humuhupa ang tensyon. Ba't humupa na ba ang tensyon sa Middle East? Naubos na ba yung mga Hezbollah? Samantala sa iba pang balita, posibleng umabot naman sa mahigit na 5,600 na mga barangay ang daranas ng mga pagbaha at landslide. Wow! Kapag nanalasa ang inaasang magiging Super Typhoon Christine. Ayon sa report ng Mines and Geosciences Bureau ng DENR, aabot daw sa 5,688 barangays ang maaring salantain ng bagyo sa bahagi ng Northern Luzon, Bicol Region at Samar Provinces. Ako sa inyo, Governor Ibardone. Ayon sa Office of the Civil Defense, dahil sa mataas na chance ang lumakas pa at maging storm ang Tropical Depression Christine. Inaasahang tatama sa Cagayan ang bagyo sa Huwebes. Pero simula bukas ay ang posible na umanong maramdaman ang moderate to heavy na ulan sa mga nabanggit na lugar. At dahil nga sa lakas na bagyo ay maaari magkaroon ng signal number 4. Yung bagyong Inday. Ayan, lakas nun. Last week pa humahagupit lakay. Pinagupit ang Malacanang, pati Senado at Kongreso. Samantala, itinaas na ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa Bicol ang red alert status ng rehiyon kung saan nasa ilalim ito ng high risk protocol. Ito ay ginawa sa paghahanda sa magiging epekto ng Tropical Depression Christine na namataan sa layong 870 kilometrong silangang bahagi ng Eastern Visayas na may lakas na hanging 55 kilometro kada oras malapit sa sentro at bugsong aabot sa 70 kilometro kada oras. Ayon kay Claudio Yucot, Director ng OCD sa Bicol Region at Chairperson ng RDRRMC, inatasan na ang mga regional offices nito na magsagawa ng paghahanda para sa Tropical Depression Christine. Dahil ang mga rain band nito ay maaaring magdulot ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan sa rehiyon ng Bicol, mga lalawigan ng Samar at iba pang lugar simula Martes. Eto't nahatakot tayo mga kabayan na mga magsasaka sa Ilocos Norte, ha? Dahil hindi pa pwedeng anihin yung kanilang palay, ha? Oo, hindi pa hinog yung palay. Pagka nabasa laki, mabubulok yun, di ba? Sinabi mo nga, ha? Pero pinaganda na nga ng Department of Agriculture ang mga magsasaka at ang mga mangingisda sa posibleng epekto ng bagyong Christine. Lalo yung mga nasa lugar ng Cagayan Valley Region, Bicol at Eastern Samar. Matapos sabihin ng Pag-asa na kabilang ang mga nabanggit na lugar ang tatamaan ng bagyo. Batay sa bulletin ng Department of Agriculture, inabisuhan na ang mga magsasaka na kaagad na anihin ang kanilang mga palay. Naku. Paano man aaninin? Hindi pa nga, kumbaga, hindi pa hinog, hindi pa masyadong magulang. Paano mo aanihin yan? At magulay bago pa mabayo ng pag-ulan at ang malalakas na hangin na dala ng bagyo.
Maliban dito, ipinayon din ahensya ang mga magsasaka na linisin ang madaluyan ng tubig sa mga irigasyon upang maiwasan ang mga pagbaha. Akala ko sabihan yung may mga flood control project ayusin. Baka magkaungkatan na naman yung mga naglaan ng daang milyon, bilyones na budget flood control project. Pagkatapos sila pa ang tatamaan. Pinaalalahanan din ng DA ang mga mangisda na hanguin na ng maaga ang mangisda at lalo higit huwag munang pumalaot dahil sa inaasahang malakas na pag-ulan at hangin at alon dahil sa bagyong Christine. Sa iba pang balita, natanggap na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang imbitasyon ng House Quad Committee para dumalo sa pagdinig kaugnay ng war on drugs sa panahon ng kanyang panunungkulan. Kinumpirma ni Philippine National Police Spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, na na-receive na ng official representative ng dating Pangulo ang sulat ng Quad Committee na pinangungunahan ni Congressman Robert Ace Barbers. Sabi ni Fajardo, tinanggap ang imbitasyon sa bahay ng dating presidente kahapon. Bukod sa pisikal na liham, nag-email din umano ang COMSEC sa tanggapan ng dating Pangulo para humarap sa Quadcom. Dadalo. Sisipot ang dating Pangulong Digong Duterte sa hearing ng House Quad Committee tungkol sa war on drugs. Basta meron daw imbitasyon, meron na. Ito ang sinabi kanina ni dating presidential spokesman at legal counsel ng dating Pangulo na si Attorney Salvador Panelo. Sa panayam ng damdaming bayan, sinabi ni Attorney Panelo na handa naman si dating Pangulong Digong na dumalo sa pagdinig at sumagot sa mga gustong marinig o katanungan ng mga kongresista. Narito si Secretary Panelo. Samantala, kinumpirma naman ng Philippine National Police na natanggap na nga ng dating Pangulo ang imbitasyon ng Quad Committee ng Kongreso. So yan ang aabangan natin bukas. Sisipot nga ba o hindi ang dating Pangulong Digong para sagutin po ang mga issue kaugnay sa kanyang kampanya laban sa illegal drugs at mga EJK nung kanyang administrasyon. The order is dead or alive. Pupunta ba kayo, Mr. President, sir? The order is dead or alive. Samantala, idinaan na lang sa kanta ni dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang sagot sa tanong kung maaari siyang maging mediator sa iringan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan ni Lacaideo Macalma at Elaine Apit, sinabi ni Panelo na hindi naman kailangan ng broker dahil hindi naman nagre-react si Vice President Sara kung hindi binabanatan. Anya, nagtatrabaho lang ang pangalawang Pangulo kaya ang solusyon ay wag nang magbirahan at gawin na lang ang trabaho. Narito ang pahayag ni Panelo. Kaya lang siya nag-react kasi binibira siya. So madali sabi, ang solusyon dyan, wag na kayo magbirahan, gawin nyo na lang yung mga trabaho nyo. Yun ang sinasabi ni Inday. Do your work and doing mine. O, di ba? So, hindi mo kailangan ng isang broker dyan. Kakanta na lang natin. Smile though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. Yun. The order is dead or alive. Samantala, dumepensa naman si Quad Committee Chairperson Congressman Robert Ace Barbers sa naungkat niyang video na pagsuporta sa war on drugs ng Duterte administration. Sa panayam naman ng 2x2, sinabi ni Congressman Barbers na hindi naman niya itinanggi ang kanyang pagsuporta. Anya'y pinalagpakan niya hanggang ngayon ang resulta ng kampanya tulad na lamang ng pagpapakulong sa mga drug lords at paglansag sa mga shabu laboratory. Pero nilinaw ni Barbers na ang kanyang kinukundina
ay ang mga nangyaring extrajudicial killings. Nato si Congressman Asa Barbers. Hindi ako pumalakpak sa kill them eh. Ang pinalakpakan ko yung apprehension, yung accomplishment ng PIDEA at ng ating PIDEG nung time na yon. Yung AIDG pa nag-umpisa hanggang sa naging PIDEG. I will never appreciate nor applaud yung sinasabing pagpatay. Do not do drugs. Do not do drugs. Do not do drugs. Samantala, kinantsawan ni dating Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo ang kaalaman sa batas ni Justice Secretary Boying Remulla. Ito ang reaksyon ni Panelo sa pahayag ni Remulla na may nalabag na batas si Vice President Sara Duterte nang magbanta sa kanyang huhukayin ang mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. para itapon sa West Philippine Sea. Sa opinyon ni Remulla, labag sa Revised Penal Code ang ginawa ng Vice Presidente. Pero sa panayam ng programang Damdaming Bayan, kinontra ito ni Panelo at mistulang binigyan pa ng lecture sa batas ang kalihim ng Department of Justice. Naritong muli si Panelo. Unang-una, ang crime, may I remind your good friend Secretary, Opo. the crime is when you commit it. Pag ginawa mo, ba't may ginawa na ba siya? Hirap sa kanya. Kakalimutan niya na yung kanyang batas. Samantala, dapat umanong magpatulong sa isang health professional si Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Ito'y kasunod ng mga binitawan niyang mga salita sa news conference noong Biyernes. Ayon kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, akala daw niya nung una ay artificial intelligence lamang ang kanyang napanood sa internet. Ang tingin ni Pimentel, kailangan ng tulong ng Vice Presidente, ang isang medical professional o tulong ng kanyang pamilya at mga kaibigan dahil sa kakaiba nitong pananalita ngayon. Kabil na rito ang salitang pagtanggal, pagpugot sa ulo ng Pangulong Marcos. At hukay niya ang bangkay ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. mula sa libingan ng bayani at saka itatapon sa West Philippine Sea. Ganito ang pahayag ni Senator Coco Pimentel. Kasi nagulat ako, akala ko, sabi ko AI ba ito? Hindi naman totoo pala. So it's really unusual yung mga sinabi po ni Vice President Sara Duterte, and to me it's strange no na in the first place na naisip niya yun tapos verbalize lang niya. So ako bilang hindi naman isang dalubhasa sa medical science, ang una kong masasabi kung may mga naririnig akong mga strange is baka kailangan ng mas madunong na tao na kausap or pamilya or close friends. Samantala, hinamon ng House Quad Committee ang Office of the Solicitor General na kasuhan na ang natukoy na Chinese nationals na may peking Filipino citizenship. Ito ay matapos na ma-turn over ng komite sa Office of the Solicitor General ang critical documents na makatutulong sa pagharap ng kaso laban sa mga ito. Pinakasentro sa pinakakasuhan ng Quadcom si AD Tai Yang na gumamit ng peking Filipino birth certificate para makakuha ng lupa at makapagpatayo ng negosyo sa bansa. Isa siyang sa mga incorporator ng Empire 999 at Sunflare Industrial Supply Corporation na sangkot sa illegal pogo. Ibinigay din ng Quad Committee sa Office of the Solicitor General ang mga dokumento na nagpapatunay na ektaryang lupain ang questionableng nabili sa Mexico, Pampanga mula sa transaksyon niyang sa lokal na pamahalaan. Iginiit ng Quad Committee na malaking banta sa national security ang ganitong mga transaksyon kaya kailangan na maisulong ang kaso sa lalong madaling panahon. Babalikan natin ilang pang detalye na ating mga balita. 17 miyembro ng Abu Sayyaf natulang guilty sa kasong kidnapping ng 21 dayuhan. Dating Governor Dato Sahid Ampatuan tinatulan ding guilty ng Sandigan Bayan sa kasong graft at malversation ng public funds.
At karagdagan pang 70 mga OFWs mula sa Lebanon nakabalik na sa Pilipinas kagabi. Ang detalye mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guide. Dr. Isa Suntay, alas 4:28. Wala kasi akong kayang ibigay sa'yo, kundi Christmas card. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? Christmas morning and find my stockings filled with you. Merry Christmas, Miss Thea. Merry Christmas, Lakay. 65 days na lang, Paskong Pasko na. Wow, Merry Christmas, Director Ed Posadas. RH Break Time. Pero ang tanong mahabigan ni Wet Christmas nga ba tayo? Ha? Hanggang kailan ba papasok ang bagyo sa Pilipinas? Nasa ating linya po mahabigan ang Director ng Office of Civil Defense, si Director Ed Posadas. Alamin nga natin kung ano ang kanilang preparasyon at siyempre, ano ba ang kanilang pagtaya dito sa pagpasok ng bagyong Christine? Talaga bang lalakas pa nga ba ito o ano ang possibility na ito ay manghina ayan pagka naglandfall? Director Ed Posadas, sir, magandang hapon po sa inyo, Director. Merry Christmas. Magandang hapon, Lakay. Magandang hapon po. Merry Christmas po sa lahat po na nakikinig sa inyong programa, sir. Ayan, kasama natin si Miss Thea Corpus, Director. Magandang hapon po. Magandang hapon, Ma'am Thea. Ayan, Thea, ayan. Gaganda ba ang Pasko natin, Director? Ayan. Manuyo-nuyo o mamasa-masa? Wet Christmas ba tayo o dry Christmas? Palagay ko po, tuloy pa rin ang Pasko, Lakay Deo. Rain or shine, may bagyo man o wala, tuloy ang Pasko. Tuloy ang Pasko. Tama po. So anyway, sa Office of Civil Defense, Director Posada, sir, ayan, matindi ba ang inasang epekto ng bagyong Christine sa atin? Well, ang ibabase ko lang po ito dito sa katatapos namin na pre-disaster risk assessment core group meeting, sir, no? And medyo malawak po itong medyo epekto nitong si bagyong Christine at halos po may pag-ulan simula po Luzon hanggang Visayas hanggang Mindanao, sir, no? At malawak po yung kaulapan at ito po ay ang pinaghahandaan po natin dito ay yung posible po na pag-intensify niya into a severe tropical storm kasi tropical storm na po siya ngayon and then mag-STS po ito at saka magiging typhoon po ito at posible pong magtaas according to Pag-asa dun sa kanilang advisory ng tropical cyclone wind signal number 4. Yun po yung pinakamataas if ever po na abutin niya yung typhoon category at posible pong maglandfall. Tinataya pong maglandfall dito po sa extreme northern Luzon, Lakay and Montero. But sinasabi, sir, na baka daw magkaroon po ng sa lakas ay baka umabot na po ng signal number 4 ang signal warning natin. Tama po yun. Yun po ay pagtaya lang po. Hopefully po sana hindi. Sana mag-weekend na siya bago pa. Pero yun po ang worst case scenario, Lakay. Meron pa po ba tayong budget para sa ating mga ganitong mga pagkakataon na may mga super typhoon pa po? October pa lang, may November, may December pa. Ilang bagyo pa po na ganito kalakas ang ating inaasahan? Medyo wala pa po tayong eksaktong datos pero pang-11 na po ito sa taon na ito, ma'am. At definitely dahil po nasa La Nina period tayo ngayon, we are expecting more po na mas ng several pa po, no, na ganito.
unless magbago po at saka yung nga pong posibilidad ng mas malalakas at mas madadalas na mga ganito pong sitwasyon in the La Nina period po hanggang kung hindi po ako nagkakamali hanggang first quarter of next year. Ang sabi ng Pag-asa, Director Ed Posada, sir, paghanda daw po ang mga pagbaha at landslide. Ayan, ano ba ang pareho bang malakas ang dalang hangin at tubig ang Bagyong Christine, Director? Yun po ang tinataya, sir, no? Kasi meron pong mga pagtataya hindi lang po sa mga malalakas na pag-ulan kundi malalakas din pong hangin ang ina-expect natin. Nadala din po itong bagyo na ito. So pareho po sa lakay, ulan at hangin po ang kanyang dala-dala pag ito nga pong pagdaan niya dito sa ating bansa po. Ang mga evacuation centers nakahanda na ba, Director? Lalo sa Cagayan Valley, Bicol Region at Eastern Visayas. Opo, dahil kung maalala nyo lakay, no? Yung Bagyong Julian, nandun pa lang tayo sa response and early recovery sana. Although nagtaas na po ng state of calamity ang probinsya ng Batanes at Ilocos Norte, pero posible po kasi na doon na naman siya dadaan sa area na yun. At pinaghahandaan po natin ito kahit na bago pa po ito, no? Nung nakikita pa lang natin siya, tayo po ay naghahanda na para po sa any eventuality na ganito, kasama po lahat. Kasi yan din po ang pinag-uutos ni Secretary Teodoro, sir, yung sabayang paghahanda, no? Yung proactive planning at saka panatiliin pong informed and for relevant updates ang ating mga kababayan para po tayo ay talagang sana nakahanda at saka yung pong pagtutulungan ng iba't ibang ahensya para po sa isang maayos at komprehensibong plano, sir, sa pag-responde dito po sa mga epekto ni Christine, sir. Director Posada, sir, maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo. Thank you. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Mabuhay pa kayo, sir. Mahabigan ang Director ng Office of Civil Defense, Director Ed Posadas. At siguro po sa mga kabayan nating tatamaan ng bagyo, ha? Abay, sumunod po tayo pagka sinabing magsipag-evacuate na. Ayan, lumikas na po. Huwag mo lang magpatumpik-tumpik lakay. Huwag matitigas ang ulo, ha? Samantala, hinatulang guilty ng Sandigan Bayan si dating Governor Dato Sahid Ampatuan dahil sa kasong graft at malversation of public funds. Batay sa desisyon ng Sandigan Bayan, makukulong ng 8 hanggang 12 taon si Ampatuan sa kasong graft, habang reclusion perpetua naman, life imprisonment sa kasong malversation of public funds at multang 393 million pesos. Buso ito ay natasan din siyang magbayad ng parehong halaga sa gobyerno ng Pilipinas sa pamagitan ng Bureau of Treasury na may interest pang 6% kada taon hanggang sa mabayaran ang kaukulang halaga. Pero kung makukulong na siya, magbabayad pa kaya? Perpetually disqualified na rin si Ampatuan na humawak ng anumang government position. Samantala, hinatulan ng guilty ang 17 miyembro ng Abu Sayyaf dahil sa pagkidnap sa 21 dayuhan noong taong 2000. Batay sa desisyon ng Taguig City Regional Trial Court, sinintensyahan ng reklusyon perpetua ang mga suspect dahil sa 21 counts ng krimen. Bukod dito, kailangan din nilang magbayad ng 100,000 piso bilang civil indemnity, 100,000 piso bilang moral damages at 100,000 piso bilang exemplary damages. Matatandaan na dinukot ng mga suspect ang 21 biktima mula sa isang dive resort sa Sipadan, Malaysia at saka dinala sa Sulu para kikilan ang pamilya ng mga biktima. At sumaklolo naman at tumutulong na ang militar sa pagganap ng Philippine National Police sa dinukot na American National sa Zamboanga del Norte. Ayon kay Police General Gina Fardo ng Campo Crame, nagsagawa na ng Coastal Patrol ang otoridad katuwang ang AFP at Philippine Coast Guard sa lugar kung saan hinihinalang dinala ang biktimang si Elliot Eastman.
na sinasabing vlogger. Ngunit wala pa unang indikasyon na nakatawid na sa sulo o ba sila na 4 na kidnappers na gumamit ng bangka matapos barilin sa binti ang kinidnap na Amerikano. Sa panig ng militar, tiniyak ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla nanda sila sa tracking at pursuit operations. Nagtungo na rin sa Zamboanga ang mga tauhan ng Federal Bureau of Investigation FBI ng Amerika para tumulong din sa pagganap sa kinidnap na Amerikano. October 17 ng tangayin ng mga hininalang local terror group. Abu Sayyaf kaya ang mga ito? Ang 26 anyos na US citizen. Hanggang ngayon ay wala pang kumukontak sa Pilipinas o sa Pilipinang asawa ni Eastman para humingi naman ng ransom. Samantala, karagdagang 70 Pinoy mula Lebanon ang dumating sa bansa kagabi matapos mag-avail ng voluntary repatriation dahil rin sa patuloy na kaguluhan sa Middle East. Dahil dito, ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Kakdak, pumalo na sa 630 Pinoy at 32 dependents na mga ito ang nakauwi na sa Pilipinas mula pa noong nakaraang taon nang sumiklab ang tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Kakdak, humigit kumulang 400 Pilipino pa sa Lebanon ang naghihintay na ma-repatriate na posible pa umanong madagdagan sa paglipas ng mga araw. Sa ngayon ay hindi pa ipinag-uutos ng pamahalaan ang mandatory repatriation ng mga OFW mula sa Lebanon, pero patuloy ang paghimok ng gobyerno sa mga Pinoy roon na voluntaryo nang bumalik ng bansa hanggat may masasakyan pang eroplano. Hatawin natin ang mga reports. Unahin natin ang report mula sa Malacanang. Ano ang reaksyon ng Malacanang, Miss Letta? Tahimik pa rin ba ang Pangulong Marcos sa patutsada ng Vice President Inday Sara Duterte Carpio na nagbantang puputulan ng ulo ang presidente? Lupit ano, ha? Yung bangkay ng dating Pangulong Marcos ay hukayin at itatapon daw sa West Philippine Sea. Alam mo, Miss Taya, sabi nung aking bubid dyan sa libingan na mabayani, sa pangamba na baka may mangyari, may mag-desecrate, ha? May humukay nga lakay? Oo, may magtangka na humukay sa mga labi ng dating Pangulong Marcos. Ay. Meron pa lang yung kanyang musilyo pala, yung kanyang puntod pala ay nilagyan ng parang alarm. Na pag kami gumalaw doon, Miss Thea, magwangwang, may alarma at may kadugtong ito malalaman ng military. Ayan. O sa pamunaan ng libingan ng mga bayani. May alarm. Ewan ko lang kung magwawangwang yan. Ha? Ewan ko lang kung alam ni Let yan at sa Malacanang. Pero hindi pala yan ang report ni Miss Let. Ang report ni Miss Let, Pilipinas. Pinabilib daw ang international community sa hosting ng Asia Pacific Minister Conference on Disaster Risk Reduction. Sa taon-taon ba naman tayong binabayo ng mga kalamidad, sakuna at bagyot lahat-lahat. Mape-perfect din natin lahat. Kumbaga, eksperto na tayo, sanay na tayo dyan ha? Ay, hindi natin masyadong pinapansin. Pagkabaha, ayan, kesa matakot tayo, mag-swimming na lang. Oo, lusong! RS number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, Miss Thea, umani ng papuri ang Pilipinas at si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa international community matapos ang matagumpay na hosting ng bansa sa katatapos ng Asia Pacific Minister Conference on Disaster Risk Reduction. Ayon kay UN Secretary General Special Representative for Disaster Risk Reduction at head ng UN Office for the Disaster Risk Reduction, Kamal Kishore, ang Pilipinas ay nagtakda ng bagong standard para sa conference na ito. Kinilala rin ni Kishore ang personal na involvement ni Pangulong Marcos sa paglaban sa climate change, pagpapagaan ng epektong iniiwan nito at ang mga inisyatibo para sa disaster risk reduction. Ayon sa UN representative, ang commitment ng Pangulo ay inspirasyon na magsisilbing magandang halimbawa para sa mga leader ng iba't ibang bansa. Ito ang unang beses na nag-host ang Pilipinas ng nasabing international conference na maituturing umanong symbolic dahil madalas makaranas ng kalamidad. Dito nabigyan ng pagkakataon ang mga bansa sa Asia Pacific
na isulong ang koordinasyon, magpalitan ng best practice at magpatatag ng mga kooperasyon para sa disaster risk reduction sa rehiyon. Una nang ginanap ang conference sa China, India, Malaysia, Korea, Indonesia, Thailand, Mongolia at Australia. Ito si Lieutenant Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, Sakay. Teka mo, ba't ka nagmamadali? Ayaw mo matanong, ano? wala pa rin ako isasagot dyan sa Walang sagot sa tanong, Lakay. Kasi tatanong ko ulit sa'yo kung may reaksyon na ba ang Malacanang, ang Pangulong Marcos at lalo na ang First Lady Lisa Araneta Marcos dahil kadalasan, di ba kayo mga babae, ha? Pagka inaaway ang mister niya, tahimik si mister. Minsan yung si Mrs. ang nangaaway ha? Ayan, siya susugod. Wala bang ganyang violent reaction ng First Lady? Wala Lakay wala. Walang ganyang reaction. Nung minsan, di ba? Reaction ay ang governor ng Ilocos Norte, Balakay, Matthew Marcos Manotoc. Ay, oo. Yung anak ni Senator Amy. Lakay, ayan, nalulungkot daw dun sa mga naging pahayag ni VP Sara. Pero ang Pangulong Marcos at First Lady, ayan, their lips are sealed up to now. Oo nga Nanibago ko Lakay, Miss Le. Kasi di ba si First Lady ang nag-declare ng bad shot na ang pangalawang Pangulo sa kanya. Ngayon wala. Pero matatanda nyo na kayo, pagkatapos noon, wala nang ibang pahayag ang First Lady. Ay, pala ko, kapansinin yan. Inuna ko ng champagne. Isang shot puno. Ay, champagne na lang. Masisira ang beauty natin. Ganun siguro. Anyway, maraming salamat, Miss Let, mula sa Malacanang. Balik sa inyo, Lakay at Miss Thea. Samantala, dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi prioridad sa Senate investigation sa war on drugs. Ayon yan kay Senator Coco Pimentel. Idetalye mo ang balita, RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Hindi si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mauuna sa listahan na inimbitahan o iimbitahan ng Senado kung sakali at magkaroon ng investigasyon hinggil sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Ayon kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, ang mga uunahin ay ang mga testigo sa war on drugs at saka pa lamang ipatatawag ang dating Pangulo kapag nabanggit na siya sa hearing dahil hindi maaring mauna ang depensa bago ang akusasyon. Paliwanag ni Pimentel kung sakaling siyang manguna sa investigasyon ay magsisimula sila sa simula ng Duterte administration noong 2016 hanggang sa pagkatapos nito noong 2022. Anumang detalye na lumabas na sa hearing ng House Quad Committee hindi nila maaring basta kunin sa Senado at ito ang kanilang pagbabatayan. Partikular na nabanggit ay ang pagpatay sa 3 Chinese drug lords sa Davao Prison and Penal Farm na maaring konektado sa war on drugs. Kaya't ang magiging priority na maimbitahan ay sina dating PCSO General Manager Royina Garma, dating NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo at dating Davao Prison and Penal Farm Superintendent Gerardo Padilla. Nauna nang inihayag ni Senator Ronald Pato de la Rosa na nakahandang humarap si dating Pangulong Duterte sa Senate hearing dahil mas komportable siya dito, lalo na kung siya ang mangunguna sa investigasyon. Narito si Senador Coco Pimentel. Ayoko kasi mag-judicial notice in the sense na yung records ng House sasabihin ko automatically reproduce sa Senate. Hindi. Parang ang Senate parang blank slate muna kami. Kwento muna. So logic tells me dahil sa narinig na natin kay Garma, it should be Garma. And it should be Leonardo. And even yung kung konektado, kung yung 3 Chinese na pinatay sa Davao Penal Colony ay admitted lead drug lords, therefore posibleng related ito sa war on drugs. Then even yung jail warden ng Davao Penal Colony as well as sino yung involved doon, yun muna, doon tayo mag-start kasi I think that was either before June 30, 2016 or thereabouts. Ang bahagi ng pahayag ni Senador Coco Pimentel. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH muna sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat Raymond Dadpaas. Standby man ang Bill Kirigunan mula sa Kongreso. Ang Kamara hindi raw nasindaka sa birada ng Vice President Sara Duterte Carpio. Tuloy daw ang investigasyon sa pondo ng Office of the Vice President at DepEd. At ang PNP handa raw magpagtulungan sa hearing ng Senado
at Kongreso sa Duterte Drug War. Naku, Mr. President Dong, anong masabi niyo, Mr. President, pagka kayo ay ginisa sa investigasyon ng Quad Committee, Quadcom bukas, kung kayo po ay sisipot talaga? I would like to give you a warning. Huwag ninyo, do not F with me. Do not F. Siyempre kayo, hindi ko ma-pronounce lahat. F lang pati C. Ayan. Ano yung F tsaka C lang? FC. Ayan. Parang ako facial. Oo nga, no? Facial. The order is dead or alive. Kaya lang yung mga ganong tirada ng presidente, mukhang wala nang ganun, may nangihinan, nawala na yung kanyang, yung fire ng kanyang mga statements. Banat na ganyan, ano, ha? Babalikan natin ang mga reports. Standby Milky Edniel, standby Noche Cacas, standby Grace Vera Sansano. Oras, Miss Thea. Ganap ng alas 4:54. Lamang. Kaya binabati ko pa rin, Merry Christmas. Kayong mga durugista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karahasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Bago ang mga reports, batiin mo natin na happy birthday si Yusek. Yusek, alam ba tayong merienda dyan? Si dating congresswoman at ngayon ay DAR Undersecretary Ninya Taduran. Ayan. Ay, mare, kumsa? Ayan, alam ba tayo dyan? Happy birthday, Yusek Ninya Taduran. Congressman Brian Yamsuan ng Paranaque. Mr. Mayor Cesar Aresa ng Pagsanhana, Laguna. Abay Noble Admiral Artemio Abu ng Malbara, Batangas. General Ronel de la Cruz ng Philippine Army, 70th Infantry Battalion. At Brad Cesar Brillantes. At kay Amadeus Amador Andrada. Yan, happy birthday Amadeus. Gaganda ng pangalan, ano, ha? At pagbati mula kay Papsi Ador at Mamsi Lourdes at mga kapatid from Australia and Leyte with love. Ba? Wow. Talaga, ha? Samantala, report mula sa Kamara, hindi raw nasindak sa biradi ni Vice President Sara. Tuloy pa rin investigasyon sa pondo ng OVP at DepEd. Milky Regunan, please come in. Milky. Nakayateya, tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa mga kinikwestong pondo ng Office of the Vice President at DepEd na ang departamento ay kinamumunuan pa umano ni Vice President Sara Duterte. Ito ang tiniyak ni Antipolo Representative Romeo Acop dahil trabahoan nilang imbestigahan kung nagamit ng wasto ang pondo ng gobyerno. Ang kay Acop, hindi hadlang ang kakaibang asal ni VP Sara para itigil nila ang investigasyon na patuloyan niya ang mga naglalabasang impormasyon sa mga kinikwestong paggamit ng pondo. Sabi ni Acop, sa tingin niya, sobrang nananaig ang galit kay VP Sara at kapag ang isang tao ay sobra-sobra ang galit, nawawala ang sense of decency. Dagdag pa ni Acop, lumalabas ang tunay na character kapag galit ng isang tao kaya nangingibabaw ang galit kaysa ang tamang pag-iisip. Narito si Congressman Romeo Acop. Pag ang isang tao ay sobrang-sobra ang galit, nawawala siya sa sense of decency sa aking paningin. And sometimes, yung how you manage yung hate sa iyong katawan at saka yung nasasaktan ka, it's also a test of your character. Di ba? How you manage these things, it's a test of your character. So in the case of the Vice President, ay lumalabas po yung flaw sa kanyang karakter kasi natatalo ng kanyang galit. Una rito, tinatanong ng mga mabatas, okay pa ba siya? Inimunungkahi ng ilang miyembro ng Young Guns na kailangan daw magkaroon ng masusing psychological assessment para matiyak kung si VP Sara ba ay karapat-dapat pang maglingkod sa bayan sa ganitong critical na posisyon. Dagdag ng mga mababatas, ang ganitong uri ng marahas
at nakakatakot na mapahayag ay hindi katanggap-tanggap mula sa kahit sino, lalo na sa isang nakaupong vice-presidente. Ako si Milk Reguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Naku, Manang Milky, ha? Ito, may nagamo na ng pustahan. Ano, wow, may pustahan. Pustahan, hindi sisipot si Digong sa investigasyon ng Quad Committee. Sabi. Oo, ayan. Ayoko ng pusta mo ha? Bakit na kaya ng pusta? 2 beer daw. Ayan. Ay, mahirap. Gusto ko isang case na emperador. Basa. Samantala, PNP handang makipagtulungan sa hearing ng Senado sa Duterte Drug War. Idetalye mo RH52 Edniel Parrosa, Edniel. Lakay at Nistea, bukas ang pambansang pulisya na humarap at makipag-coordinate sa pagdinig ng Senado patungkol sa war on drugs ng Duterte administration. Ito ay kahit may pareho ng investigasyon ng Kamara kung saan muling nabuhay ang ilang high-profile cases at naungkat ng umano'y reward system sa pagpatay sa mga drug suspect. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, nasa kapangyarihan ng mataas na kapulungan ang magtakda ng nasabing hearing. Gayon din, iiwan na ng PNP sa liderato ng Senado ang mga kwestiyon sa pagiging patas ng hearing kahit ilan sa mga humirit nito ay mga kaalyado ni Duterte. Isa na rito si Senator Ronald Baro de la Rosa na dati ring hepe ng pambansang pulisya. Sa parehong pulong balitaan sa Camp Crame, kinumpirma din ni Fajardo na natanggap na ng official representative ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang imbitasyon ng Kamara naman para dumalo sa bersyon nito ng pagsisiyasat sa drug war. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, dagsan ang pasahero sa PITX. Ramdam na habang papalapit ang pagunita ng undas. Ang layo pa. Ano ang petsa lang ngayon? 21 lang ngayon ha? Noche Kakas, buenas tardes, noche. Lakay at Mr. Taya, naramdaman na ngayon ang simula ng buhos ng tao dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. Ilang araw bago ang undas. Sa latest report ng PITX as of 4 p.m. Lakay Mr. umalo na sa 119,611 ang foot traffic batay sa monitoring mo nila sa mga biyahero. Mas mataas kumpara sa regular o normal na araw ng biyahe. Ayon sa PITX, simula ngayong araw hanggang November 5 ay tututukan nila ang buhos ng mga pasahero na inaasahan may kabuhang bilang na 2.4 million na passengers. Samantala, dahil kasi sa bagyong Christine, kinansila rin na Lakay at Mistea ang biyaheng Masbate na gagamit ng Roro at biyahe naman Biraca Catanduanes na Arisana ng 4:30 ngayong hapon. Higpit pa rin sa pagpasok ng pasahero habang nakabantay na rin ang kapulisan sa seguridad sa paligid ng terminal. Arit sa 27 na Tikakas DCRA. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche. Samantala, misis ng pulis na napatay ng mga magnanakaw sa isang grocery store sa bayan ng Peñaranda sa Nueva Ecija nananawagan ng hustisya. Idetalye mo ang balita, RH25 Grace Ansano. Grace. Nananawagan ng hustisya ang misis ng napatay na pulis nga dito. Ba't naputol? Nananawagan ng hustisya na putol. Samantala, pinagtibay naman ng Korte Suprema ang hatol na habang buhay na pagkakulong sa isang pastor ng South Korea na sangkot sa qualified trafficking. Batay sa desisyon ni Associate Justice Samuel Gaerla ng Supreme Court, kinatulan ng 3rd Division ng High Tribunal ang pastor na si Yong O, na kilala bilang Pastor Steve O, ay nagkasala ng qualified trafficking in person. Napagalaman ng otoridad na sinamantala ni Pastor Yong O ang mga minor de edad sa pamagitan ng pagpapatrabaho sa kanila ng mamahirap na gawain ng libre o pagbibigay ng maliit na allowance na 50 hanggang 100 at 200 piso lamang. April 15, 2013 na masagip ang mga minor de edad
At inaresto nga ang pastor sa pamagitan ng operasyon ng DSWD. At una ng hinatulan ng Regional Trial Court ng Angeles City, Pampanga si Pastor Yung O ng qualified trafficking noong pang 2017 at nagdesisyon din ng Supreme Court of Appeals noong 2021 at ang hatol ay pinagtibay naman ng Korte Suprema. Christmas is just around the corner. Oy, batiin natin si Ninong Richard C. Ha? Ayan. Ano po? Mamaya, Miss Taya, ayan, kumaka dyan ng masarap na chichirya. Ha? Uy! Ayan, Ninong Richard C. ng Regal International Snack Food Corporation. Dyan sa Pasig City, ha? Nagbigay ng super sarap talaga na boy sugba. Ayan. Sugba? At sweet corn. Uy, paborito. At ito at susog mimi. Ayan. Sarap-sarap niyan, ha. Ayan, mamaya, ha. Favorite dish yung sweet corn. Buhat-buhati mamaya yung mga snack food na padala ni Ninong Richard C. ng Regal International Food Corporation. Salamat, Ninong. At ayan ang kabuhan nating palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpus. Mga balansyadong balita susunod na. Chairman of the Board Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Bye-bye. Ingat. Merry Christmas. Hoy, magandang hapon ko yung Adriana Araneta at ating Joan dyan sa San Valley, Antipolo City. Bye-bye. The startings are filling up too. Ang balita